Tulong ko, pasa mo, kung gusto mo ng pagbabago. Nagbabalik po ang tulong ko pasa mo sa TV5. Ano nga ba ang gagawin kapag hindi ka na makatulog sa dami ng utang mo? With our segment, Tulong Ko Pagbabago Mo, aksyon ni Vic Garcia. Alamin natin ano ba ang dapat gawin kapag hindi ka na makatulog o baong ka na sa utang. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang aksyon ng bayan. Well, para hindi mabaon sa utang siguro, live within your means. Kung ano lang yung kaya, 'di ba? Huwag gumastos ng sobra-sobra sa kinikita. Pwede rin naman na mag-budget, 'di ba? Pwede naman tayo mag-budget monthly. Mag-set aside ng savings, mag-set aside din para sa mga gastusin everyday. Siguro, tamang budgeting ng income para pasok lang sa income mo yung magiging expense mo. Yung iba na talagang kung gusto nilang makabayad, ang gagawin nila, maghahanap pa sila ng ibang trabaho. Although nagtatrabaho na sila, parang meron pa silang sideline. Tingin ko, kailangan maglaan tayo ng pera natin sa mga susunod pang araw para hindi tayo ma-short. Parang hindi na siguro mabaon sa utang. Ang kailangan nilang gawin, planuhin nila yung mga gastos. Anong importante sa hindi. At pagkasweldo nila, siguro unahin nilang isipin yung mag-impok muna. Unahin yung pag-impok bago yung magiging gastos nila para hiwalay na. Matapos man yung sweldo nila, minaitabi sila. Yan po ang aksyon ng bayan, mga kapatid. Sana may natutunan kayo. Okay, pero this time, i-share ko naman po sa inyo yung aksyon ko. Siguro, napag-usapan na po natin kahapon ang mga bagay na dapat yung maintindihan patungkol po para hindi na tayo mabaon sa utang. Alam na po natin dalawang salitang napaka-importante, income and expense. Pinag-usapan na po natin kahapon yung income. This time, pag-uusapan naman natin yung expense. Ano ho ba yung papel na expense sa buhay natin? Pero, bago natin maintindihan yan, define muna natin para malinaw na malinaw. Ano ba expense? Money spent on something may be product of service. Ito daw po yung perang ginastos nyo para sa isang bagay o isang serbisyo na kuha nyo. Expense daw po yun. Okay, now, ang sigurong tanong nyo, Sir, paano ko pabababain yung gastos ko? I think that's the question of a lot of people. At tuturuan ko po kayo kung paano gawin to. At napakasimple lang po. Alamin po natin yung definition nito. Expense is determined by the amount of problems you're willing others to solve for you. Malalaman nyo daw po kung magkano gagastusin nyo, depende yan sa dami ng problemang pinasusolusyonan mo sa iba. Sir, paano yan? O, pakinig kayo mabuti. Okay. Example. Bibili ka ng cellphone. Okay, assuming may bibiling cellphone. Ito po nangyari. May dalawang tao bumili ng cellphone. Yung isa, bumili ng mumurahing cellphone worth 2,000 pesos. Yung isa, bumili ng mamahaling cellphone worth 40,000 pesos. Sir, ba't ganun? Yung isa, 2,000 lang. Yung isa, 40,000. Pareho lang namang cellphone yung binili nila. Bumili ng mamahaling cellphone. Tingnan niyo po ito. Ano ang problema niya? Call, text, camera, music, video. Ay, hindi lang yan. Facebook, Twitter, Instagram, Viber, iMessage, at iba-iba pa. Dahil marami siyang problema, kailangan ang cellphone niya mamahalin. Dahil dalawa lang ang problema nito, ang cellphone niya mumurahin. Alam niyo bang madaling malaman kung ang tao nababaon sa utang? Simple lang. Problematic siya. Marami siyang problema. Sir, paano ko malalaman kung magastos ako? Simple lang. Pag ganito lang konti problema mo, ganito lang ang gastos mo. Pag ganito kadami problema mo, ganito rin kadami ang gastos mo. Ibig sabihin, your expenses is determined by the amount of problems you have na pinasusolusyonan mo sa iba. Siguro, para mas maintindihan pa natin mabuti, lagyan pa natin mas marami example. Alam niyo po ako, sa seminar po ako sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. At meron po akong misyon, hanapin ang pinakapangit na cellphone. Ito po yung pinakapangit na cellphone na nakita ko po sa buong mundo. Ito, good news, umaandar pa yan at nakakatawag at nakaka-text. Sabi nga po na may-ari, Sir, ba't ako bibili ng mamahalin? Nakaka-text at nakaka-call naman po yung aking cellphone. Kaibigan, mag-isipan niyo mabuti. Bakit ka bibili ng mamahaling cellphone meron namang mura? Ito masakit. May kilala ako, mamahalin ng cellphone. Hindi naman siya marunong gumamit. Sana ang binili niya na lang yung mumurahin. Just imagine. 40,000 yung mamahalin mo cellphone, bibili ka ng mumurahin, 2,000 pesos. You save 38,000 pesos.
You put your 38,000 pesos in a good investment, one day, that 38,000 will become 100,000. Siguro sabihin nyo, Sir, di naman 38,000 yung cellphone ko, 5,000 lang. Kahit na 5,000. 5,000 minus 2,000, you still have 3,000. Ito pa, dahil smartphone ang cellphone mo, kailangan mo mag-data, mag-Twitter, mag-Facebook, gastos na naman yan. Yung mga ganitong cellphone, hindi pwedeng mag-Facebook. So, tipid ka na naman. Kaibigan, bakit ka ba nagse-cellphone? Pakiisip mong mabuti. Now, punta tayo dito. Lilinawin ka lang po, hindi masamang bumili ng mahal. Basta, wag lang uutangin at kung pwede, kinukurot lang. Naalala niyo may kurot principle? Last week, pinag-usapan po natin ano dapat gawin para gumanda ang buhay. Dapat kumukurot ka lang. Now, malinaw po ba yan? Now, tuloy po natin pag-uusap. Sino sa inyong gustong mabawasan ginagasto? Sige po, taas ang kamay. Interactive po to, taas ang kamay. Hindi po tayo tutuloy hanggat hindi ka nagtataas ang kamay. Taas. Ayan, very good. So, gusto mong bawasan ng gastos? Simple lang po. Ito ang sagot ko. Bawasan ang problemang pinasusolusyonan sa iba. Ganun lang po kasimple. Babawasan mo lang yung problema ang pinasusolusyonan mo sa ibang tao. Sir, paano yan? O, sample, para mas maganda. Food. Lagay na kumain sa kantin, kumain sa fast food chain, nagbaon ka na lang. Sir, problema yan. Ako na magluluto, ako pa magbibit-bit. Eh, no problem. May problema ka pala, tumawag ka sa isang fast food chain. Iluluto yan, i-deliver pa sa'yo. Yun nga lang, mas mahal. Yun ang problema. Ano pa ho? Damit. Bakit ba gusto natin mamahalin damit? Hindi naman bagay sa atin. Marami ka kasing problema. Ano problema mo? Meron kang image problem. Hindi ka mapagdamit o sapatos na hindi branded. Yan ang problema. Ah, sir, ano pa? Bakit ba gusto nating magkotse? Eh, wala ka nang pambayad. Hindi ko po sinasabing masama magkotse kung hindi mo utangin. O, ito pa, dagdagan natin. Okay. Yossi. May kilala ba kayo nag-Yossi? Tanong, alam nyo ba ba't sila nag-Yossi? Simple lang po. Marami silang problema. At dahil marami silang problema, pinasusolusyonan po nila yung problema nila sa mga cigarette company. Sample, Sir, hindi ako makapag-isip pag di makapag-Yossi, hindi po ako natutunawan pag di makapag-Yossi, naglalaway po ako pag di makapag-Yossi. Sir, paano ako makapagtitipid? Ay, napakasimple. Solusyonan mo sarili mong problema. Sir, ano gagawin ko? Naglalaway ako. Di simple, idura mo na lang. O, di ba tatawa-tawa kayo? Sir, hindi po pwede. Kasi po sa lugar namin, bawal dumura. No problem, may isa pa akong solusyon. Lulunin mo na lang. Ay, malamang tawa na kayo ng tawa. Sa totoo lang po, ano po ginawa niya? Sinolusyonan niya yung sarili niyang problema. Medyo ginagawa ko pong joke to, pero totoo po yan. Solusyonan niyo ang sarili niyang problema, mababawasan ang gastos niyo. Kapatid, ba't tayo minom ng alak? May problema. Hindi tayo makatulog. May problema tayo, gusto natin makalimot. So, iinom tayo ng alak. Ang problema, bukas, may bago kang problema. Masakit ang ulo mo. So, iinom ka na naman ng paracetamol. Mas malaking problema, hindi ka makakapasok sa opisina. Wala kang pera. Ayun, wala ka na tuloy pambili ng problema. Bakit? Inubos mo na eh. Yan po ang dahilan. Sa totoo lang, may paraan para magbawas ng gastos. Sir, ano pa pwede kong gawin? Ito po, paano kung sagad na talaga? Sir, ano ibig sabihin? Sagad na, sir. Wala na kayo mabawas. Hindi ko na ginagawa lahat yan. Sir, paano yun? May solusyon pa rin ako dyan. Nakapag-soft drinks ka pa ba? Nakapag-text ka pa ba? Nakapag-Yossi ka pa ba? Nakapag-ala ka pa ba? Eh, hindi ka pa sagad. Ibig sabihin, meron ka pang ginagastos na dapat hindi mo gastusin. May pwede ka pang gawin, kaibigan. Ay, nako, sana kakaintindihan tayo. Kung sakaling sagad ka na talaga at wala nang mababawas sa gastos mo, may solusyon. Dapat magdagdag ka na ng kita. At ang good news, sa mga susunod na linggo na pagsasama natin, pag-uusapan natin anong pwedeng gawin para madagdagan ng kita mo. Imbitahin na kaibigan ka, mag-anak, makinig dahil tuturuan po namin kayo gawin ito. Dahil naniniwala po kami, isang araw lahat ng Pilipino pwedeng maging milyonaryo. Good news! Sa mga susunod na linggo, pag-uusapan natin kung paano madagdagan ang inyong kinikita, kaya wag absent at imbitahin ang kamag-anak, kaibigan para makinig ng programang ito. Uulitin ko lang po, baka galit na kayo sa akin. Hindi po masamang bumili ng mahal. Hindi po. Basta wag lang uutangin. Kung pwede, kukurot-kurutin lang. Nagkakaintindihan po tayo? Ay, naka mga kapatid, bukas pag-uusapan naman natin kung ano-ano pang pwede natin gawin para hindi tayo mabaon sa utang. When we return, makakasama naman natin si Ma'am Avelyn with her segment Tulong Ko Pag-isipan Mo. Kaya dyan lang kayo, magbabalik muli ang Tulong Ko. Pasa mo sa TV5.
Ang breast cancer ang pangunahing uri ng cancer na nagiging dahilan ng kamatayan sa mga kababaihan. Nagsisimula ito sa simpleng bukol at kadalasang walang nakakabahalang sintomas. Huwag mag-alala dahil ito ay maaaring magamot kung ito ay maagang matutukoy. Kumonsulta na sa doktor at magpasailalim sa mammogram screening bago pa man ito magdulot ng sintomas. Ito ang aksyon ng World City Medical Center. Ano ang aksyon mo?